aware po. Ito, mga propaganda, okay? Maging mapagbagyag dahil meron silang gagamitin na magsusuot ng uniforme ng pulis ng mga bata, mga minors, na kanilang para ipakita na biktima ng human trafficking. Ayun! Ayan na, at least bago ninyo makita yung mga balita sa mainstream media na mga human trafficking, inuunahan na namin kayo at kayo ang makakatanggap ng impormasyon sariwang-sariwa pa. Tutulan natin ang tanim kaso at tanim testigo ni Marcos Avalos at Marvila Torres. Tutulan! Okay. Tutulan! Tutulan! Yan po ang kasulungan. Ibunyag ang kriminal na gagawin ni Avalos, ni Marvel at ni Marcos. Tanim kaso, tanim ebidensya. Iwitness po ginagawa ng kapulisan. Ayan! Iwitness po natin ito mga pulis dyan. Kitang-kita nyo po ang ginagawa ng kapwa natin kapulisan. Mga kapulisan natin dyan, panoorin nyo po. Panoorin nyo po. Bawal daw ang mga abogado, bawal ang mga ministro, bawal ang media. Sila lang ang papasok sa ibaba. Yun pala, may mga simento at may mga gamit pang-construction at may mga tanim, ebidensya, tanim kaso, tanim testigo. Tutulan, ibunyag, tutulan, ibunyag, tutulan, ibunyag, tutulan, ibunyag, tutulan, ibunyag, tutulan, ibunyag, tutulan. Okay, bigyan dito natin ulit mga kababayan, tatagalugin ko lang. Tatagalugin ko lang. O ito. Ito ang iilan sa kanilang mga ginagawa. Kala mo'y McDonald's pero iba't iba ang kanilang bitbit. Iba't iba ang kanilang ipinapasok. Hindi nila idinadaan sa scanner. May mga simento para sa paghukay nila sa bunker dahil wala silang magawa, wala silang makitang lusutan tunnel. Sila ang gagawa at papalabasin nila na mayroong human trafficking, kaya yung mga bandamot ng kabataan sa loob ng compound pinagkukuha ng kapulisan. Mga balasubas, mga balasubas, mga balasubas, kriminal, kriminal, mga balasubas, ang kapulisan ngayon ni Marcos. Bakit? Maliban doon sa issue na yun, kita po natin kung ano pong ginagawa nila. Ito po ang bahay-sambahan. Dito po nagsasamba ang mga religious group. Dito po ang pahingaan. Pero pinapoy po, winasak ng ating kapulisan. Yan po nakita po natin. Dito po ang pahingahan ng mga na-hospital, ang mga na-confine, ang ating mga senior citizens. Pero pinalayas po ng mga pulis. Ayun, wala na po sa wastong katinuan ang gobyernong ito. Magbabantay tayo, tututuan tayo. Ito kung ano ang pinadala nila. Planong talim, human trafficking. Ngayon, PBM, sabihin mo, sino ang sinungaling? Si Marcos. Si Marcos. Sinungaling! Sinungaling. Babantayan po natin ito. There will be real-time reporting ang ating mga kaibigang independent media vloggers. Magbantay, magmatyag at maging alerto dahil ipupulgar natin ito. Eh, sino itong mga bata nagkalat ng mga pulis na yan? Ayan, tingnan nyo. Ito, kita nyo, pulis yan. Sino pa naman may matinong isip? Dahil Bangag yan, bangag! sa 5,000 Bangag yan, bangag! sa iisang Grabe ka talaga. Dapat lang umalis Ito, yan. itong ginagamit ng metal detector itong hindi ako Para nagkakamali. po sa mga minor, Ang itsura pa ng sa mga lakad, mukha talaga walang gold training at ata. iba pang mga panggamit sa magmina ng ginto dahil may plano silang okupahin ng illegal ang buong compound sa Davao City. O, ito, isang pang revelasyon. Yung nakikita nyo po na instrumentong yan, yan po ang ginagamit sa mining kung saan pinasuot ng uniforming pulis Kaya pala may ang mga heartbeat. veteranong miners para mag-investigate naman kung may ginto ba sa loob. Bawal po yun.
illegal yun na magpasuot ka ng uniforme na sundalo o pulis sa mga taong hindi naman totoong pulis. Ito ay kriminal na gawain na nangyayari ngayon sa Davao Compound. Magbantay, magbakyat, tutulan at ibunyag. Di na naiibang na talaga si Marcos dahil pakalpak, paulit-ulit ang kanyang mga misyon. Palpak na naman dito. Palpak. Human trafficking palpak. Paghahanap ng tanong palpak. Hindi niya makita si Pastor. Alam niyo ba kung nasaan si Pastor? Nasaan? Nasaan? Nasa puso namin! Nasa puso ng mga Mamamayan. Pilipino. Ayun. At hindi lang yun, nakita ko nga si Tore. May nagsabi kay Tore, si Pastor nasa langit na, pati siya napatingin sa langit eh. Yun. At mga kababayan, si Tory ngayon ay nagkakaroon po ng mga hallucination dahil hindi na naliligo, hindi pa natutulog, dahil ipinurumisa niya kay Marcos at sa Amerika ang ulo ni Pastor. Pero palpak, palpak, palpak. Alam niyo, isa sa revelation si Tore, nakikita niya daw si Pastor, kaya di siya tumitigil. Nakikita niya si Pastor, tumatagos daw sa pader. Wow! Kaya lang sinabi sa atin ni Postaga, nakausap ni Postaga, si Tore, at sinabi, nakikita niya si Pastor, Bangag! tumatagos sa pader. Nahihibang! 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 Pinabangungot ng gising ang mga hiniral ni Marcos na pinatubo. Pinabangungot ng gising. Kaya nga mismo yung mga pulis na pinipitore, ay tawag, Amoy! Dito, sir. alam niyo kung bakit Bangag si hindi Marcos! hanap siya ng hanap ng heartbeat? Bangag! Bakit hanap ng heartbeat si Tore? Alam niyo kung bakit? Bakit? Kung may makasagot may 1 million sa akin. Bakit? Alam niyo kung bakit? Kasi doon, Wala siyang puso. wala siyang puso. Verdugo. Wala Walang nang puso. siya ang heartbeat dahil wala siyang puso. Pero bago yan, at nagbabantay tayo, makinig tayo sa susunod na magsasalita. Pero para siya ay may pakilala natin, may bago na namang kanta para sa Malacanang. Pakinggan nyo ito. Bangon bayan, tayo'y magwawagi. Sabay-sabay nating isisigaw. Hustisya, katarungan, kalayaan. Sige ko, pagkisa. Bangon bayan, sabay-sabay natin isisigaw. Hustisya, katarungan, kalayaan. Bangon bayan, tayo'y magwawagi. Sabay-sabay nating isisigaw. Hustisya, katarungan, kalayaan. Bangon. Ito, ano to? Breaking news tayo ha. Kasi may natanggap akong intelligence galing sa Malacanang. Kasi natatakot na po ang bangag na paplanin na sa ginagawa natin ngayon. Sinasabi dito, dahil sa kakapranin, hindi na daw nakakatulong at palagi na lang sumisingon at saka nag-utos sa mga PSG, sa mga sundalo na patay sa Malacanang na pag may mag-march sa papuntang Malacanang, isprihan niya ng lason. So, pero huwag tayong matakot. Napraning ka dahil may karanasan na pinull out siya sa mga tao noong 1986 People Power Revolution at nangyari ulit sa kanya. Nalalapit na ang pagbagsak ng inutil at nagdikta-diktadura ni Marcos Jr. Nalalapit na. Ito, nagkap tayo ng balita. Balita galing sa GMA. 29 na KOJC members sinampahan ng kaso dahil sa pananakit ng kapulisan. Wow!
Civilian na walang armas, mga ministro at church worker na nakit ng polis. Ito ang pinakamasaklap. Hindi pa naman may utak ang taong magbabasa nito. 29 na KOJC members ang sinampahan dahil 60 pulis ang nasaktan. Kasama po sa ikinaso nilalaban sa mga missionary workers ng Kingdom of Jesus Christ ang nahulog na pulis na umakyat sa bubong, ikinaso mabuhay si Marcos na ngayon ay napapaliw na ang kanyang mga literal sa pulis, pati umakyat sa bubong, ikinaso pa sa mga manggagawang simbahan ng Kingdom of Jesus Christ. Kaya sino ba naman ang bulag na makakaunawa sa inilalabas? Ang matindi pa yan, sinampahan na ba? Yan. 1, 2, 3, ayun. Mga kababayan, yan po ay ikinarga rin na kaso sa mga ministro ng Kingdom of Jesus Christ. Panalakit na rito sa pulis. Ayan ang naman po natin, diba? Eh sinasaktan nila sarili nila eh. Hindi naman tayo. Sir, Hindi naman kayo inflicted. Kaya mga kababayan, nakita po natin dito na we-witness natin face to face kung paano ginagamit ang mainstream media gaya na lang ng GMA, di ba nakita natin? Oo. Tapos sasabihin niya, hindi sila sinungaling. Eh paano kasi sinungalingan to? Yung milyong-milyong footages ng pangharas ng kapulisan, ni isa nag-report pa kayo? Yun! Nag-report pa kayo sa site ng mga misyonaryong sinaktan ng pulis? Wala! Nag-report ba kayo sa namatay? Eh tila yung sinabi nilang namatay, ito bibigyan mo pa. Yung sinabi nilang namatay, sabi ng mainstream media ay dahilan sa pag-over-fatigue. Overfatigue na Wala nang kinalaman sa pagsalakay ng kapulisan. Pero ako po ay magwi-witness, namatay po ang full-time missionary worker na yon na si Manong Edwin nang sila po ay pinasapugan ng tirgas at flash bomb at sila'y nilusok at tinirgas ng mga pulis noong alas 5 na madaling araw. Ako po ay magtitistigo na namatay siya sa paglanghap ng usok ng tirgas. Sinungaling! 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 At para mabigyan ng karagdagang paghahayag, ang tamang paghahayag ng impormasyon, tatawagin natin si Brother VMR. Go! Ano? Ayan, isang magandang gabi po sa inyo lahat. Salamat kay Rick at sa Isinilay, kay OGC. Mga kababayan, nakakapanginig po ng laman ang ating nasasaksihan ngayon. Bilang isang vlogger, ito lang po ang kaya kong ma-share sa inyo. Ang tumindig dito sa inyong harapan, hindi lang po sa mga online. Sabi ng iba, member ka lang ni Pastor Kibuloy. Sabi ng iba, bayad kang vlogger ni Pastor Kibuloy. Pues, makikita mo ngayon ang sinasabi mo na yan. Dahil ako, hindi ako member ng KOJC at hindi ako kapatid ni Pastor Kibuloy, pero nandito ako, maninindigan. Hindi bilang kapatid, bilang isang human, dahil inhuman na po
ang ginagawa ngayon sa mga kapatid natin sa KOJC. Tanda ko pa, laging isinisigaw ni Pangulong Duterte na mayroon po tayong kalayaan magpahayag sa mapayapang paraan. Mayroon po tayong kalayaan ilabas ang ating damdamin sa pamamagitan ng mapayapang paraan. At ito po ay garantisado ng ating konstitusyon. Ngunit mga kababayan, dahil po sa ating Pangulo ay wala po sa tamang katinuan, nagagawa niya po ito sa isininay. Ang isiminay lamang ang nakikita natin na tumutuligsa sa kamalian ng tarantadong administrado. Laban kasama ang bayan! 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 Nananawagan ako sa mga kapwa ko social media vlogger. Lahat kayo mga kababayan, ipagmalaki natin na tayo ay tumitindig dito sa ngalan ng ating mabuting prinsipyo. Dahil ang nangyari kay Pastor Kibuloy, ang nangyari sa Isiminay, ang nangyari sa KOJC, lahat sa atin ay mangyayari din. Tama! Aantayin nyo pa ba? Aantayin pa ba natin, mga kapwa natin, mga vloggers, na mga yung iba dyan, marami po eh. Mayroon po tayong mga kapwa vloggers na mga nakikita po natin, kakaiba po ang kanilang nakikita. Mukhang nakikita rin po nito. Bakit? Biruin nyo yan. Sinasabi niya, wala daw mga baril, wala daw armas, wala daw tear gas. Yan dyan na nga eh. Diba? Mga kababayan, sinyalis po ito. Sinyalis po ito na wala na po sa tamang pag-iisip ang Pangulo ngayon. Hindi ko na po masyado hahabaan ang aking salita. Pero ito ang iiwanan ko sa inyo ngayon. One is enough. Two is too much. Pabaligin sa away. Yung naroon naman, marami doon. White sand, white powder. Punta siya ron. Maraming salamat. Salamat! Brother Dimon! At yan, makita natin gano'ng kahalaga dahil gaya nga ng ating sinabi na ang mainstream media na may malawak na impluwensya para itanim ang mga impormasyon, hindi para itanim, para lasunin ang mga Pilipino sa kanilang daladalang impormasyon ng kasinungalingan. Ang malalaking media ng malalaking negosyante ay naging instrumento at enablers ng terorismo at pandarahas ni Marcos Jr. Nakakasuka ang ganyang uri ng orientasyon ng mga media na kontrolado ng mga malalaking bundak na negosyante at malalaking politikong kasabwat kay Marcos.